What happened to the woman? Have you filed a case against her? And whoever her partner or accomplice in the making of this scandal in the mall should not be ignored. Han, are you okay? No serious injury. I'm good, by the way. Si Ina na ang bahala doon. She already knows. Thank you very much, my dear. Napangiti si Amor. It's my job. Welcome. Masayang pinagsaluhan ang family dinner ng mga Montenegro. Nagkaroon din ng agenda patungkol sa mga negosyo at iba pa. Tyron, how are you? It's been a while since I saw you, pamangkin. Tito Victor, I'm really great, thanks. By the way, makakauwi ba ang kambal before ang bagong taon? Nakibit balikat ang tiyuhin. No one knows. Alam mo naman ang dalawang yon may sari-sarili ng buhay. Hindi katulad mo, Tyron, na marami pang kababalaghang ginagawa. Sabat ng kapatid na si Lucas. Bro, I'm on my way. Chillax ka lang dyan. Whatever, Tyron. Dad? Mom? Sumasali kaya yan sa UFC? Bunyag ni Andrea na hindi napigilan magsalita sa pamilya. Hey, it's not like that. I am just an audience. Ikaw, Anding. Kung ano-anong sinusumbong mo sa kanila, nasa himpapawid ka madalas kaya hindi mo alam ang takbo ng mga buhay namin dito sa lupa. Mga kuya, kahit nasa himpapawid ako madalas, nakakasaga pa rin ako ng balita. Katulad na lang nung, hey, shut up, will you? That's enough. Hindi na kayo bata para mag-asaran pa sa harap ng kapagkainan. You guys are amazing. Well done. Kahit ano pa yung mga ginagawa ninyo ngayon, as long as hindi kayo napapahamak, ituloy nyo lang. You, Tyron, I know about everything. Kaya kahit hindi magsabi si Andrea, alam ko. Masasabi ko lang palagi kang mag-iingat. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang nanay mo. Pangaral ni Alfredo sa gitnang anak nito na si Tyron. I will, Dad. Mom, I love you. Sus, kala mo naman 10 taon na batang naglalambing? Pang-aasar ulit ni Andrea. Napapailing na lang si Lucas habang tinitingnan ang dalawang kapatid. Ngunit nakikita sa mukha ng nakatatandang kapatid ang saya at tuwa dahil kompletong pamilya sa hapagkainan. Kasalo ang tiyuhin na si Victor at tiyahin na si Divina, ang asawang si Amor at ang anak nilang si Amber. Lucas, kamusta pala si na Domingo at Diosdado? Anong balita sa kanila? We visit them tomorrow. Don't worry. Sige, sayang naman kasi kung aatras sila. Why? What happened? Biglang singit ni Alfredo. Tungkol sa ibinigay mong case sa amin ni Amor, umatras sila at natakot na baka pagbantaan ng buhay ng pamilya at ganon din sa kanila? Saad ni Lucas. What should you do as their lawyer? Meron na, may backup plan na ako at di na kailangan mag-alala pa si Amor? Tumango si Alfredo. I am rooting for you, Attorney Lucas. Attorney Ina? Mr. and Miss Montenegro tandem? Well done, guys. Salita ni Victor. Tumaas pa ang mga kamay sa ere. Thank you, Doc Victor. Wika ni Amor. Samantala, iba ang agenda ni na Celeste, Divina at Amor matapos ang hapunan. Habang ang mga kalalakihan naman ay masayang nagkukwentuhan. At si Andrea masaya din na nagbabantay ng kanyang pamangkin na si Amber. Nasa grupo din siya ng mga kalalakihan. Paminsan-minsan nakikisali sa usapan. Domingo, Diosdado, kamusta kayo? Hindi na ba mababago ang desisyon ninyo? Bibigyan namin kayo ng isang araw para magbago ang mga isip ninyo. Huwag na kayong bumalik pa dito. Ito na ang huling punta ninyo. Nakikiusap ako. Parang awa nyo na, attorney. Okay, let's go, Attorney Ina. Hindi inaasahan ni Amor na yun lang ang sasabihin ni Lucas sa harapan ng dalawa. Di nagawang tumayo ni Amor dahil ayaw niyang umalis. Binalingan siya ng asawa. I said let's go. Tsaka kinuha ni Lucas ang pulsuhan ni Amor. Giniya niya to papalabas ng visiting area. Lucas, sandali. Ano yun? What? Yun na yun? Basta na lang tayong aalis na hindi mo man lang kinausap ang dalawa? Attorney Ina, hindi pwede. Hindi pwede na wala tayong gagawin. Isusuko mo na lang sila kaagad at walang gagawin. Akala ko ba may backup plan ka? Pero bakit, Attorney Ina? Hindi dapat may gagawin tayo. Hindi inaasahan ni Lucas na atakihin ng tantrum si Amor dahil sa nagawang pag-alis na hindi man lang sinabi ang dahilan. Napabuntong hininga si Lucas. Hinawakan sa magkabilang balikat ang asawa habang hindi pa rin tumitigil sa kakasalita at pagpapanik nito. Wife, calm down, relax. Inilapit ni Lucas ang mukha nito sa asawa para titigan siya nito. It's okay, I will tell you, just calm down first, come here. Saka niyakap ni Lucas ang asawa sabay haplos ng likod nito.
Ito ulit ang unang beses na nakitang inatake ng tantrums ang asawa. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaking epekto kay Amor ng kasong una nitong hahawakan. Lumabas sila ng BJMP. Sa loob ng sasakyan ay pinakalma muna ni Lucas si Amor bago siya magpaliwanag sa asawa. Nang mahimasmasan, doon niya na kinausap si Amor. It doesn't mean na wala akong may sinabi sa kanila ay hindi ko na sila tutulungan. I already told you. I have my backup plan. Bakit kasi hindi mo muna sinabi sa akin sa bahay nang malaman ko din? Huwag yung ikaw lang ang nagdedesisyon para sa'yo. Lucas, dalawa tayo sa kaso na ito, hindi lang ikaw. I'm sorry. Parang ayaw mo ata ako makatrabaho eh. Wife, hindi. I mean, of course gusto kong makatrabaho ka. I'm sorry. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor matapos uminom ng tubig. Maya-maya'y umiling ito at nagsalita ulit. Fine. Gawin mo yung backup plan mo na yan. Humarap siya kay Lucas. Gagawin ko rin ang part ko bilang abogada ng Justado. Kanya-kanya tayo ngayon. Sakay binaling na ni Amor ang tingin sa labas. Amor, hindi porket baguhan ako sa field na to wala na akong alam. Abogado pa rin ako. Baka iniisip mo na sumasandal pa rin ako sa'yo kaya magdedesisyon din ako ngayon. Do your job as Domingo's lawyer and I will do my job as Justado's lawyer. Attorney Ina Amor Montenegro? Period. Attorney Lucas Montenegro? Nagtiim ang bagang ni Lucas nang di na sila magkaintindihan ni Amor. Napaboga na lamang ng hangin sa kawalan si Lucas at binuhay ang makina ng sasakyan at pinatakbo pa uwi sa kanilang bahay. 2 araw nang hindi nagpapansinan sina Lucas at Amor. Madalas nasa sariling opisina si Lucas sa loob ng kanilang bahay at doon nagpapalipas ng oras habang si Amor naman nasa kwarto ng kanilang anak. At doon natutulog katabi ang anak na si Amber. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang matapos sa report na ginagawa at doon sabay tingin sa orasan na nakadikit sa pader. 12:30 na madaling araw. Tumayo si Lucas, dumulog sa mini fridge nito at kumuha ng tubig. Maya-maya napagdesisyonan ng lalaki na lumabas at tumungo sa kwarto ng anak kung saan naroon ang asawang si Amor. Maingat, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng pintuan at sinilip niya ang mag-ina nito. Napabuntong hininga na makitang nasa study table ang asawa, nakahilig ang ulo sa mesa at mahimbing na natutulog. Napapailing si Lucas, kaya naman pumasok na ito upang nilapitan ng anak na mahimbing na natutulog at saka tinungo ang asawa. Hindi niya matiis na makita ang asawa na nasa ganong sitwasyon. Kaya naman maingat na tong binuhat at saka inilipat sa kama ng anak. Mahimbing pa rin tong natutulog. Hindi na rin lumabas pa si Lucas bagkos kinuhang anak sa crib at tinabi kay Amor. Pinagitna niya to dahil tumabi rin si Lucas sa kanyang mag-ina na natulog. I love you. Mahinang sambit ni Lucas kay Amor tsaka ginawaran ng halik sa noo ang asawa. Kinabukasan, maagang nagising si Lucas. Hinayaan niyang matulog mag-isa kahit pa napuyat si Lucas sa anak na madalas ay nagigising. Hindi yon namalaya ni Amor dahil sa himbing ng tulog niya. Antok man, kailangan niyang bumangon at gawa ng almusal ang asawa. Sir Lucas, kami na po ang gagawa niyan. Wika ni Leia nang naabutan si Lucas sa kusina, nagluluto ng almusal. It's okay, Leia. Pakihanda na lang ng hapag. Tsaka pakisilip si Amber paminsan-minsan. Huwag gumawa ng ingay. Natutulog pa si Amor? Ganun po ba? Sige po. Maraming salamat, Leia. Nang tumalikod na si Leia, sa kanya ulit tinawag ito. May nakalimutang sabihin. Nga pala, may nilagay akong form dun sa itaas ng lamesa. 2. Isa sa'yo, isa kay Linda. Please pakifill upon dahil gagawan ko kayo ng passport ninyo. Nagulat si Leia sa sinabi ni Lucas. Po, passport? Saan po gagamitin? Valid ID kapag sasakay ng jeep, biro ni Lucas. Sakto naman na pagawi si Leia kaya nakiusyoso na rin ang isa. Yung totoo po, Sir Lucas, magmamigrate tayo sa Amerika pagkatapos ng Chinese New Year. Bakit, sir? Si Leia. Mommy Celeste is Chinese. Kailangan muna natin mag-celebrate ng Chinese New Year bago tayo aalis ng Pilipinas. Hindi yon, sir. Bakit tayo pupunta ng Amerika at bakit kami sasama? Si Leia ulit. Gagi, migrate nga ibig sabihin doon na tayo maninirahan. Paliwanag ni Linda. Ha? Hindi nga po. Totoo po? Natawa si Lucas sa reaksyon ni Leia.
Tumango si Lucas. Kaya this January, kailangan tapos na mga papers ninyo. Tsaka imbes kukuha ko ng bago makakasama sa bahay, kayo na lang. Isang dekada na kayo nagtatrabaho sa akin. Maraming salamat, Linda, si Leia. Maraming salamat din po sa malaking tiwala ninyo sa amin ni Leia. Hindi namin inaasahan na magiging bahagi kami ng pamilyang binuo mo. Maraming salamat din po dahil sa inyo o masenso kahit papano ang buhay namin. Gusto man yakapin ng dalawa si Lucas ay hindi nila po pwedeng gawin yon. Tama na kay Lucas na makita niya sa reaksyon ng dalawa ang taos-pusong pasasalamat. Samantala, nang matapos na ilatag ni Lucas ang mga nilutong almusal, sa kanya naman tinungo ang kwarto ng anak upang gisingin ang asawang 2 araw na nagtatampo sa kanya dahil sa nangyari nang bumisita sila sa BJMP. Nakaupo sa gilid ng kama si Lucas habang dahan-dahan niyang hinahawi ang umaharang na buhok sa mukha ng asawa. Anong oras na? 7:45. Tsaka hinalikan ni Lucas si Amor sa noo. Good morning. Bumangon si Amor. Sa tulong ni Lucas, naupo ito at sinandig ang katawan sa headboard ng kama. Ngumiti si Amor at saka niyakap ang asawa. So, magsasabi ka na sa akin? Bangon ka na muna at mag-almusal tayo. Pag-usapan natin tungkol dyan. Hindi porket mas malawak ang natutunan mo, hindi mo na pwedeng sabihin sa akin. Asawa mo ko, katrabaho mo na rin. Dahil pumirma na ako ng kontrata sa'yo sa law firm mo. I'm sorry. Bangon na dyan na makapag-almusal. Ngunit imbes maglakad, binuhat to ni Lucas na parang bagong kasal palabas ng kwarto ng anak. Natatawa na nahihiya si Amor dahil sinabayan pa ng panunokso ni na Linda at Leia. Nakatandaan na talaga. Unang araw pa lang alam na natin na sila talaga ang wakas, saad ni Leia. Naalala ko pa noon nung nagtampuhan sila. Nakikita sa mga kilos si Sir Lucas na may gusto talaga siya kay Miss Amor noon. Love can wait in the right time. Masayang salita din ni Linda habang karga-karga si Amber sa bisig nito. Mapatingin ang dalawa sa sanggol. At ito ang bunga ng pagbabahala nila, si Zosime Amber. Nagkuro pa mga ito sa ngiti. Nasa hapag ng dalawa. Doon habang nag-aalmusal ang mga ito, pinag-uusapan na rin nila ang tungkol sa kaso at sa mga plano ni Lucas. Kikitain ko si Yamamoto mamaya. I asked him for playing a golf and talking about his club business. Lucas, hindi ba delikado yung gagawin mo? Sa club pa talaga ha? Wife, this is the only way na madakip at matalo natin si Yamamoto. Saka I'm expert na rin sa mga ganito kaya wala kang dapat alalahanin. His club is not just a club, VIP ang mga customers doon. Mayayaman ang mga pumapasok doon. Magandang tingnan sa labas ang club nito. Madumi naman ang nasa loob nito, tama? Sunod-sunod na tumango si Lucas. Right, but don't worry, I will handle this. Naging malalim ang iniisip ni Amor pagkatapos ng usapang iyon. Dahil may tiwala siya kay Lucas, umaasa si Amor na magiging maayos ang kinalabasan ng mga plano ng asawa. Kinagabihan, unang misyon ni Lucas ay ang makapasok sa loob ng club. Gamit ang sariling pera, nagpareserba ito ng isang VIP para sa kanya. At gamit ang sariling pangalan, nakuha niyang makita at makausap si Yamamoto. Konnichiwa, Watashi Lucas Montenegro. It's my pleasure to meet you, Mr. Yamamoto-chan. Isang ngisi ang pinakita ni Yamamoto kay Lucas nang sinipat ng hapon ng lalaki mula ulo hanggang dulo ng sapatos nito. Konnichiwa, saad ng hapon kay Lucas, sabay lahat ng kamay sa harapan ng lalaki. I smell a $1 billion deal, aniya sabay tawa. Attorney Lucas Montenegro, of course, I know you. We have met before way back 2015 at the Golden Phoenix Award in Hong Kong, but we did not talk for a long time because I was in a hurry to leave the event. Emergency, so I returned to Japan that night. Yes, of course. We have met before, Mr. Yamamoto. So I'm here to offer you some deals if that's okay with you. I don't want to prolong this conversation any longer. To make the long story short, I want to buy this club of yours. Triple price if you want. Really? Napatawa si Yamamoto sa sinabi ni Lucas sa kanya, ngunit nawala ang tawang yon na makitang seryoso si Lucas sa sinabi. It's not my habit to ask. But why my club? You can stand up. Why is it my club that you wanted to buy? Sumimsim ng alak si Lucas. Nagibit ng balikat at saka nagsalita. Simple, because I like this place. $60 million. I will take care of everything.
Notary to lawyer, name transfer, everything. I want to hear your answer now. Malakas na humalakak si Yamamoto. Bagaman kalmado lang si Lucas at ini-enjoy ang pagsimsim ng alak habang hinihintay ang kasagutan ng kausap. Are you serious? You're not kidding, right? Do you think I'm just playing around here? Take it or leave it. 5 minutes to decide. Tsaka naglabas ng tseke si Lucas mula sa bulsa sa loob ng coat nito. Kaagad nilapag sa mesa at sinulatan at pinirmahan. Hindi niya inabot yon kay Yamamoto. Imbes sinayaan niya yon sa itaas ng mesa at nakatingin silang dalawa. $60 million. Take it or leave it. Akbang kukunin ni Yamamoto ang tseke na magsalita ulit si Lucas. Once you held the check, your club is mine. Mapanghamon na saan ni Lucas. Di naman nakapagsalita si Yamamoto dahil nagkatitigan lang sila ni Lucas. Maya-maya ay gumuhit ang nakakalokong ngisi ni Yamamoto hanggang sa humalakhak ito ng humalakhak habang si Lucas ay pasimpleng nakangisi sabay simsim ng alak. Nagagalak sa napapanood nitong palabas. Sa kainipan ni Lucas, tumayo ito at nag-ayos ng suot. Tumingin sa wristwatch nito at nagsalita, I'm leaving. Tsaka kinuha ang tseke sa mesa at akmang pupunitin to nang pigilan siya ng hapon na lalaki. I don't understand. You're the one who needs me. Why does it seem like I'm the one who needs you now? For your peace of mind, do not try to understand everything. Attorney Montenegro, Mr. Yamamoto, $60 million. Umayos ng tindig ang hapon saka tumikim. Kinuha ang kristal na baso at sinilinan ng alak saka inalok iyon. Maya-maya inabot ang kamay sa harapan ni Lucas saka ngumiti. Kinuha ang tseke na hawak ni Lucas saka pinaypay iyon sa pisngi niya. Deal. As you said, you will take care of everything, right? Meet me at my office tomorrow, before New Year's Eve. Let's close our deal. I will go ahead. Arigato gozaimasu, Attorney Montenegro. Habang papalabas ng club si Lucas, sinubukan niyang igalang paningin sa kabuuan ng lugar. Maya-maya sumulpot si Mario sa harapan nito. Check everything, Mario. Bukas, kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa grupo nila at maging tauhan nito. Pero mag-ingat ka pa rin. Huwag kayong mag-alala, Sir Lucas. Umaayon naman ang lahat sa plano. Pero totoo, binili mo na ang club na ito? Hindi nagsalita si Lucas, imbes binalingan si Yamamoto na hindi matigil-tigil ang halakak sa mga labi. Daig pa niya ang nanalo sa loto dahil sa checking hawak nito. Let's go. Tsaka naman tahimik na lumabas ng club. Hinabad ni Lucas ang coat na suot, tsaka naupo sa mahabang sopa pagkarating nila sa kanilang tahanan. Tanging lampshade lamang ang nagbibigay liwanag sa lugar na iyon. Maya-maya napasampa siya sa sofa at nilagay isang braso sa noo. Malalim na buntong hininga. Pabuga ang paglabas ng hangin sa kawalan at nahihilo dahil sa alak na naparami ang inom. Simula nang dumating sa buhay nila si Amber, madalang o kontrolado na ang inom ni Lucas sa alak. Ngunit dahil sa trabahong kailangan makakuha ng maraming ebidensya, hindi nito namalayan na naparami na ang inom nito ng alak. Alam niya, may bawal na gamutin ang alak na yon, kaya kailangan niyang wag magpahalata dahil ayaw niyang madismaya ang asawang si Amor sa pinaplano nito. Lucas, bakit ka dito natutulog? Kumain ka na ba? Wife, I'm sorry. Ha? Sorry saan? Bukas na tayo mag-uusap. Kailangan kong magpahinga at pagod ka? I'm wasted. Alam ko, pero kailangan natin pumasok sa kwarto. Malamig dito, kailangan mo magpalit ng suot mo. Akmang hihilahin patayo ni Amor si Lucas, nang hilahin din siya ng asawa niya pabalik sa kanya. Napayakap kaagad si Amor kay Lucas. You smell good. Sininghot ni Lucas ang asawa sa leeg. Ikaw naman amoy alak, tsaka amoy babae. Hey, I'm not. You know how much I love you. Loyal to sa'yo, no? Mahinang tumawa si Amor. Ngayon niya lang narinig si Lucas na magsalita ng ganon. Binibiro ka lang, ito naman offended ka agad. Tara na sa kwarto, maligo ka, magbihis at matulog. Wait. Bumangon si Lucas matapos umalis si Amor sa itaas ng katawan nito. May sasabihin ako sa'yo, asawa ko. Tsaka niyakap si Amor. Hinalikan niya rin to sa labi kahit pa amoy alak ito. Anong sasabihin mo? Lasing ka na talaga? Anong alak bang ininom at parang lasing na lasing ka? Umiling si Lucas.
He put some drugs in my drink, but only a little. As you can see, I'm fine, but I feel a little hit in my body. I don't know why. Or maybe because of the drugs they put in my wine earlier. Nakikita ni Amor na kakaiba ang kilos ni Lucas. Hindi niya rin naman masisisi ang asawa dahil alam niya nang mangyayari ito. Isa-isang hinubad ni Lucas ang suot pang itaas. Maya-maya, nawala na sa katinoan ito at biglang sinunggaban ng mainit na halik ang asawang si Amor. Ramdam ni Amor ang init sa katawan ng asawa, kaya naman imbes na pigilan, tinulungan niya na lang na hubarin ang pang-ibabang suot ni Lucas. Walang may naiwang saplot sa katawan, kaya mabilis si Lucas na kumilos. Kagad pumatong si Amor sa ibabang binti ni Lucas. Hinubad din ang manipis na suot nitong pantulog. Pinagsaluhan ng malamig na panahon sa mainit na katawan ng asawang si Lucas.